Sana may nakuha kang idea sa video na ginawa ko sa araw na to. At saka di ko sinasabi sa iyo na i-subscribe mo tong channel ko. Pero kung napindot mo na, salamat na rin. Di ka magsisisi kung na-subscribe mo ko. Kasi itong mga content video na pinakita ko sa inyo, gamit yung compass lang na hindi kasama yung mga detector. Jack, di ka magsisisi. Marami, malaki kang matutunan sa mga video na ginawa ko. Yes, hello, welcome mga boss. So, part 2 video ang makikita nito kung paano siya paliwanag ang ganitong klaseng marka. So, nakita nito ang video na to, full explanation sa unang video na na-upload ko. Itong isang prospect na deposito sa tunay na lugar, top mountain, at dalawang prospect dito sa baba, nakaruling. Isang dot, tatlong triangle na dot, at isang dot doon sa kabila. At may mga degree akong isinulat dito. Kagaya nito, isang dot na to nakaharap doon. Nakatatak siya dito is 90 degree east and west. At saka isang dot dito na nakatatak dito is 340 degree pointer dito sa isang prospect na deposit. At saka isang prospect sa top mountain na deposit, pointer niya 330 degree, pointer niya yung tatlo na nag-triangle na dot dito. At isang dot din dito sa baba, pointer na dun sa kabila, tatak is 10 degree. At yung dot na yan, 360 degree pointer south to north, align dito sa tatlong dot na to. Paano siya i-compare through area? Ganito lang. Papakita ko gamit yung drone natin para malaman nyo kung saan mahanap talaga yung saktong pinaglalagyan niyan. Ito siya mga boss. Ito mga content video na pinakita ko sa inyo, gamit yung compass lang na hindi kasama yung mga detector. Jack, di ka magsisisi. Marami, malaki kang matutunan sa mga video na ginawa ko. Dito na tayo sa top. Yung mapa andito lang sa tabi ko. Ito lang siya para malaman niyo. Di lang klaro dito ang lupa na rolling. So dito tayo babase sa gilid. Kung kabali na dito tayo sa gilid sa malaking bato. Ito lang siya. Malapit lang din to sa highway. At tanaw niya dito yung mataas na pangpang na konektado sa kalsada dito. Ito siya. Ito yung rolling na lupa na binabanggit ko. Ito. Tatsansayin lang natin para yan. Ito siya. Yung pinagmula natin, ito lang na parte. Ito lang. Yung pinagmula natin. Dito tayo, yung may niyog dito. Diyan. Yung may kahoy na anong tawag nito, ipil-ipil at saka niyog. Ayan, diyan tayo. Ngayon, yung lupa na rolling na sinasabi ko at saka top mountain. Ito lang, rolling lang mga boss na talagang konektado. At saka kita niyo dito yung compass, ayan siya. Yung arrow dito sa gilid dito lang. Atras pa tayo ng kaunti para malaman niyo makita. Bali, nandito tayo sa bandang rolling, gilid ng mountain. Gilid ng bato yung tinitingnan natin. Ito lang. Ayan siya. So kita niyo yung parte na yan. Kung walang mga puno niyan, kalarong-klaro, 45 degree yung pagka-rolling niya. So ngayon, ilagay ko dito yung mga prospect na deposito sa gilid na to. At top mountain at saka yung apat na prospect na dot na prospect na deposito rin. So ayan siya dito. Kung aakyat natin yung kompa natin, drone natin, dudungawin natin para malaman ninyo. Ganito lang siya. Sports mode yung gagamitin natin. Lumampas na tayo ng 120 meters. Dito tayo sa bundok. Saka mabundok naman yung paligid. Ayan siya mga boss. Ayan. Ayan. 200 meters lang natin sarado. Ayan.
Ayan siya mga boss. Ito yung top mountain. Ito yung prospect na deposito dito. At dalawa dito sa baba. Ganun lang siya. Kita niyo yung kompas sa gilid. Sa bandang kanan. Ayan na siya, east and west. Dito yung isang prospect na deposito. Cinematic tayo ulit. Mabilis yung galaw ng camera. Ito yung isang prospect na deposito. Isa sa kabila at dito. Dalawa sa baba. Ayan siya mga boss. So dito sa skits natin ay magkalapit lang. Pero kung sa actual to ay distansya to ng possible pinakamalayo nito 64 meters bawat isa distansya nito. Di na siguro sa sobra 90 meters. Pinakamababa lang is 64 meters ang distansya bawat isa. Kasi ito lang naman na bundok ang binabase. Ayan siya. Sana may nakuha kayong idea sa pinaliwanag ko sa ganitong klaseng marka. Thank you and good luck.